Yeah. Di ba? Ngayon mga kababayan, so ito naman yung sunod nating pag-uusapan. Oo, maganda itong pag-usapan mga kababayan. Naku, kung alam nyo lang, hanapin ko nga. Ito po siya mga kababayan. Oo. Ito na. Lakasan natin ha. Ginagawa dati, no? Nung hindi ka pa tumatakbo. Ito. Si Katunying. Katunying, binira. Binira si Trillanes. So, nasaan daw at ano daw nagawa ni Trillanes sa Caloocan, bakit tumatakbong mayor? Mamaya sagutin natin. Pakinggan nyo lang. Ito na mga kababayan. Wala ka namang ginagawa dati, no? Nung hindi ka pa tumatakbo. Wala kang ginagawa. As in, wala kang pakialam doon sa syudad. Tapos wala daw ginagawa dati, no? Nung hindi ka pa tumatakbo. Wala kang ginagawa. As in, wala kang pakialam doon sa syudad. Tapos biglang darating ka, sabi mo, aayusin ko to. Sabi ni Katunying, wala daw ginawa si Trillanes dati. Tapos ngayon, biglang tumatakbong mayor at sabihing aayusin daw ang Caloocan. Baka Katunying tulog ka. Baka Katunying minsan mong na-interview si Senador Antonio Trillanes. Katunying, wag maging tanga, hindi ka pa ulyanin Katunying. Gumawa ka pa nga ng fast food, di ba? Gumawa ka pa nga ng kainan, di ba? Nagtayo ka pa nga ng business eh. Tapos sasabihin mo, walang nagawa si Trillanes. Baka Katunying, hindi mo alam. Sino ang nagpataas ng sahod ng kasundaluhan at kapulisan? Akda ni Trillanes yan. Sino ang nagpataas ng sahod ng mga teacher? Akda ni Trillanes yan. At sino ang isa sa author ng 4Ps na nakatulong sa mga mahihirap? Akda din ni Trillanes at ni Laila de Lima yan. Ngayon, sino ba ang mas may nagawa? Si Along o si Trillanes? Si Along pang local lang, si Trillanes pang national. Yeah? Mas maraming nagawa si Trillanes na nakikinabang ang buong Pilipinas kaysa kay Along na Caloocan lang. Di ba? Katunying, baka naman, huwag magpahalata. Malaki-laki ba? Yeah. Ang tumawid ng maraming dagat ni Senator Trillanes para talunin niya ang kailangan daw tumawid ng maraming dagat. Sige, tuloy natin. Ng Caloocan. Alam niyo yung Caloocan, in fairness sa Caloocan, marami namang aspeto ng pamamahala. In fairness daw sa Caloocan, maraming aspeto ang pamamahala. So anong meron sa Caloocan, Katunying? Baka hindi ka pa nakapunta doon kasi takot kang matraffic. Baka naman hindi mo pa naranasan doon na may binaril habang nakatayo ka. At baka hindi mo naranasan na inambahan ka ng adik nang naglalakad ka. At baka hindi mo naranasan na huminto ka, bigla ka agawan ng motor. Maraming aspeto ng pamamahala. Maraming aspeto. Una, governance. Halimbawa, yung governance. City Hall. City Hall. Yung City Hall kasi, yan ang mukha ng syudad. Kapag ang City Hall mo, mabubusit kang pumunta. Magbabayad ka na nga lang ng business permit, magbabayad ka na lang ng buwis, mabubusit ka pa. Kaya talaga namang isusumpa mo, hindi lang yung empleyado doon, pati po yung mayor, di ba? So ngayon, Katunying, tanungin kita, sinong magbabayad ng business permit sa City Hall kung walang matayuan ng business? Bakit? Ano bang business meron ng Caloocan? Bakit, Katunying, may nakita ka bang BGC sa Caloocan? May nakita ka bang Makati sa Caloocan? May nakita ka bang Taguig sa Caloocan? So sasabihin mo, ang mayor ang City Hall nagpapatunay na maganda ang Caloocan. Lagi mong pagkatandaan, Katunying. Maraming made in China. Maraming made in China na maganda pero peke pala. Tandaan mo yan, Katunying. Subukan mong bumili sa Divisoria. Kung ano ang hitsura ng bag na Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, pariho sa original tignan, pero peke pala. Ganon din yun, Katunying. Aanhin mo ang ganda ng City Hall, kung ang nakatira naman ay peke. So, hindi mo po yun pagbabasihan ang ganda ng City Hall, pagbabasihan mo kung gaano kadami ang mga adik at kriminal. Ano daw, timan na yan. Timan na yan si Katunying.
Sabi ni Ma'am Miriam Suzuki. Di ba? Kung ang babasihan mo pala, Katunying, ay ang ganda ng City Hall. Tandaan mo, Katunying, hindi lahat ng magagandang bagay, maganda ang loob. Tandaan mo, Katunying, maganda ang City Hall ng Caloocan. Pero tignan nyo lahat ng mga pasyente na sa hospital ng Caloocan, namamatay. Bakit? Walang doktor. Ang doktor galing pang Malabon. Walang aparato. Minsan, dinadala pa sila sa heart center, lung center. Pero may budget ang hospital ng Caloocan. Malaki ang budget dyan. Di ba? Continue natin. Yung mga taga-Caloocan ang makapagsasabi, kumusta ba ang pag-iestima sa inyo ngayon ng Caloocan? Meron kayong bagong gusali. Tapos sa ilalim ng gusali ng Caloocan, mayroong Starbucks. Di ba? O ngayon, Katunying, kung may bagong gusali ang Caloocan na City Hall at ilalim ng City Hall may Starbucks, pagmamayari ba ng Caloocan yon? Pagmamayari ba ng mga Pilipinong mahirap sa Caloocan yon? Katunying, huwag magpahalata. Magkano ba? Katunying, kung i-compare ang narating ni Trillanes at sayo, parang matatalo ka. Di ba? Baka hindi mo masabi yan. Pag harap-harapan mo si Trillanes, baka mangangatog ka. Kailangan daw tumawid ng maraming dagat si Trillanes bago manalo. Actually, manalo matalo man si Trillanes, diyan ang nagpapatunay na ang tao sa Caloocan ayaw nila ng pagbabago. Kung gusto nila na hanggang ngayon Caloocan is remain Caloocan is still Caloocan, nasa tao yan. Di ba? Kung sanay at immune na sila, di ba? Kung sanay at immune na sila sa Caloocan, sa kanila na yan. Nasa tao na butante na yan. Bakit? Kung gusto ng Caloocan, di ba? Kung gusto ng Caloocan, laging may patay, laging may adik, laging may krimen, traffic, baho, basura, nasa tao na yan. Di ba? Hindi nyo may tanggi yan. Ako, kahit hindi ako taga Caloocan, pero dumadaan ako ng Caloocan, dati, nasa tao na yan. Baha, krimen, basura, adik, patay, halos araw-araw may balita. May krimen ang Caloocan. Ngayon, kung immune na kayo mga butante sa Caloocan, kung hindi nyo iboto si Trillanes, wala tayong magagawa. Kung ayaw nyo ng pagbabago. Nasa tao ang pagbabago, wala sa politiko. Yun. Wala sa politiko ang pagbabago, nasa tao. Kung iboto ninyo, gusto ng pagbabago, iboto nyo si Trillanes. Kung ayaw niyong iboto si Trillanes at manatili kayong ganyan, bahala kayo. Hindi ba? Continue. Wala ka namang ginagawa dati nung hindi ka pa tumatakbo. Yung pong mga may kinalaman po sa kwan, yung sa peace and order. Yan po yung mga pangkaraniwan eh. Ano pa ba? Yung turismo, yung negosyo. Bakit, Katunying? Anong turismong makikita mo sa Caloocan? Tulog ka ba? Katunying, tanungin kita, Katunying, anong turismo mapupunta sa Caloocan? Anong pasyalan sa Caloocan meron? Katunying, hindi po Antipolo, hindi Tagaytay, hindi Baguio ang Caloocan na may pasyalan or turismo. Sinong gustong mga turista pupunta ng Caloocan, Katunying? Di ba? Sino ang mga turista na pupunta sa Caloocan? Turismo daw. Anong tourist destination sa Caloocan, Katunying? Sige nga. Bigyan mo ko ng isang pasyalan sa Caloocan. May mga turismo daw pupunta sa Caloocan. Putragis na yan. Monumento na kung saan maraming snatcher. Monumento na kung saan maraming paggawaan ng motor. Diba? Puro bahay doon, puro squatter, diba? Informal settler, mga nandun. Tapos sasabihin mo, turismo, pagkakitaan, turismo. Anong turismo sa Caloocan? Diba? Yung monumento ni Bonifacio, Mapanghi, lumang sementeryo. Tragis na yan. Signan nga, i-search nga natin, sabi ni Katunying, meron daw pasyalan sa Caloocan, kaya may mga turismo daw. Oo. Pasyalan
sa Caloocan. Putang inang yan. Sige nga. Oh. Mga tourist spots sa Ah. bagong barrio. Oh, mga tourist spot daw. Let's do this. Mga tourist spot. Wala pa tayo dun sa mga Ah. tourist attraction dito. Puro warehouse nga eh. Ah. Ayan, Katunying, sabi mo may turismo. Caloocan eh, no? Ah, may turismo daw sa Caloocan. Eto na, puntahan natin. Kung mayroong mga turismong pupunta o turista or may mga tourist spot sa Caloocan, tang inang yan, Tunying. Ah, pakinggan mo, Tunying. Mundo ng mga warehouse. Ah. At medyo malapit na nga yung pinaka-sikat na kainan dito sa bagong barrio. Mm-mm. Yung parang red and yellow ata yun. Medyo Ah. malabo mata ko eh. Jollibee ata yun. Masarap daw fried chicken dyan. Mm. May nagsabi sa akin, may nagsabi Ah. sa akin, masarap fried chicken dito. Ah, puro warehouse, puro factory. I really believe. Ah. Grabe na. Sugo. Jollibee. Asan Meron dyan? nga rin pala kaming masarap na Kape Hotel. kapihan dito or Ah. cafe. Ah. Medyo warm yung Oh, so, yung ano. yan na yung pasyalan? Yan na ba yung pasyalan? Yung Coffee Hotel? Parang Starbucks lang. Ngayon sabi, turismo daw. Walang may gustong turista na pupunta sa Caloocan, Katunying. Unang-una, kahit ikaw, isang oras kang didikit sa daan, sa sobrang traffic. Hindi naman ako naniwala, Katunying, na magmumotor ka pupunta doon. Malamang sa malamang, magkukotse ka. Kahit nga maglakad ka, traffic, di ba? Oo. Sementeryo, maniwala pa ako meron. Ang dugyot. Oo. Ang dumi pa ng kalsada. Butas pa. Lubak pa. Oo. Ngayon sasabihin mo, mga turismo, mga turista, Katunying, nagpapahalata ka lang talaga, hindi ka taga-Caloocan. Ang negosyo dyan sa Caloocan, ano Oh. bang itsura ng negosyo dyan? Ganun po eh. Tapos, Mm. ang mga kabataan, kumusta ba mga kabataan dyan? Oh, Ma'am Wing, mega love shout out. Kumusta daw ang mga kabataan sa Caloocan? Si Kian de los Santos namatay. Bakit? Binaril ni Digong, adik. Alam mo ba, sa Caloocan, Katunying, yan ang pinakamataas sa statistic ng Pilipinas na pinakamaraming tinukhang. Ngayon sasabihin mo, mga kabataan, mga turista, mga negosyo sa Caloocan. Ano negosyo sa Caloocan? Yung mga warehouse, mga malalaking factory? Aba, Katunying, research pag may time, kahit hindi ka nakapunta doon. Kahit hindi ka taga doon, Katunying, research din pag may time. Yun ang mga kalsada. Kumusta ba mga kalsada nyo dyan? Mga kalsada, Katunying, putang ina, lubak-lubak. Mga kalsada yan ang ipagmamalaki mo, nagawa ni Along Malapitan. Mga kalsada, mga kabataan, turista, anong pupuntahin ng mga turista sa Caloocan? Puro squatter, puro basura. Baka ipakita ko sa iyo ngayon dito, Katunying, ang kalsada. Nagtanong ka ha, kalsada. Ito na. Kalsada sa Caloocan. Naku, Katunying, baka mahirapan ka nito i-explain. Ito na. Ayan ba ang kalsada sa Caloocan? Batang Kankalo. Ayan, mga kalsada sa Caloocan, puro iskinita. Ayan. Yan ba ang gusto mong kalsada? Ayan, Katunying. Salamat po. Ano kalsada dyan? Puro iskinita. Puro siksikan. Yan ba? Iba-ibang kalsada yan, Katunying. Makadaan ka, may tindahan. Ayun mo yung sinabi mong negosyo. Hanggang kailan tiisin ng mga taga-Kankalo yan, Katunying, yung magtitinda ng mga quick-quick sa tabi ng kalsada at kaharap basura. Yan yung sinasabi mong kalsada, Katunying. Ano lang, Katunying? Ayun yung kalsada sa Caloocan. Anong nangyari? Nabulok na nga yung haligi ng stoplight. Di ba? Bukod sa kalsada, magbigay tayo ngayon. Paaralan sa Caloocan. Ito na. Nako, Katunying. Baka magkamali ka, Katunying. Research ka. Batang Kankalo. Ayan. Ito na.
Imbes na madaanan, naging tambakan na ng basura ang isang kalsada sa Caloocan City. Ah. Ang sinisisi ng mga residente, madalang umanong pangungulekta ng Sabi ni M-Line Channel, tambaluslos na isip ni Kent. Di bali ng tambaluslos, wag lang magnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Eto na. Paano naging tambaluslos ang isip na to? Balita ng TV to. Hindi to fake news. Bawal magtapon ng basura. Basura. rito. Mm. Yan ang nakasaad sa karatulang nakapaskil sa isang bahagi ng Kaagapay Road sa Barangay 188 sa lungsod ng Caloocan. Pero tingnan nyo naman, tambak pa rin ang... Ayan. Kumusta katunying? Yung kalsada katunying. Ilog katunying. Kung meron kayong Tokyo Way sa Japan, meron din kami dito na Japan walking way ang monumento. Tingnan mo katunying, baka nakita mo naman ang basurahan. Butas yung tawiran. Pag nagkamali ka pa ng lakad, nanakawan ka pa. Ayan pa. Sa Facebook. Harap ng elementary school. Dami ng basura sa isang barangay Kaunlaran sa Caloocan. Barangay Kaunlaran. So, ano bang ginagawa ngayon dyan sa kapitan? O mayor, anong malapitan para masolusyonan yan? So, hindi lang yan nagbibigay ng traffic sa kalsada, yung tambak na basura na yan. Ibibigay din yan sa masamang kalusugan sa mga estudyante. Kasi Ayan, katunying. Nakita mo yan. Ang basura halos baywang na ng mga estudyante. Kunting ulan, umaapaw na yung creek. Ang basura katunying harap mismo ng elementary. Baka katunying, pikit ka. Mga kababayan, magiging tanga pa ba tayo? Grabe basura. Di ba? M-Line Channel. Ayan. Ganyan ang sinabi ni Katunying na malinis ang kalsada. Mga kabataan. Negosyo. Turismo. Baka terorismo. Negosyo. Turismo. Sino ang gusto turis? Ikaw, taga Maynila, pupunta ka dyan. Mapayag ka, anak mo, paaralin mo dyan. Ang harap, basurahan. Tapos ang kabila, parkingan ng mga motor at tricycle. Saan mo padadaanin yung sasakyan dyan, yung mga bata naglakad? Caloocan is a worst city in Metro Manila. Worst. Number 3 sa pinaka-traffic sa buong Pilipinas. Nangunguna ang Davao. Pangalawa ang Maynila. Pumapangatlo ang Caloocan. Okay lang, ma-accept ko yung Davao at Maynila mag-traffic kasi maraming negosyo. Ang Caloocan, bakit magta-traffic? Wala namang mga businesses dyan. Bakit ang Caloocan? May nakita kayo mga high skyscraper dyan? May nakita kayo dyan na Trump Tower? May nakita kayo dyan na Makati Tower whatsoever? Parang Smoky Mountain ng Caloocan. Di ba, Mamuwing Bigayan? Kaya kung hindi man si Trillanes ang iboto ninyo, dyan sa Caloocan, ayaw nyo ng pagbabago. Pero kung gusto nyo manatili kayong ganyan, di tuloy nyo, iboto nyo si Along. Ano naman? Di ba tama naman sinabi ni Katunying? Kumusta naman yung mga kabataan dyan? Yung kalsada, yung negosyo. Kumusta? Ayun, pinakita ko lang, Katunying. Klarong-klaro, Katunying. Parang maganda pa Malabon. Maganda talaga Malabon. Biruin nyo, yung hospital sa Malabon, nangihiram pa ang Caloocan ng doktor. Tingnan yung kalsada, puno ng basura. Kung hindi butas, sino mayor sa Caloocan? Si Along. Kaya nga, may rason at may karapatan si Trillanes na magsabing baguhin ang Caloocan. Bakit? Si Trillanes, born and raised in Caloocan. Pinanganak siya ganito na. Bumaha, umulan, basura, krimen, traffic, nandyan na. So ngayon, meron kayong mayor na taga dyan mismo, hindi taga Quezon City, na bumili ng lupa sa Caloocan, tapos sumakbong mayor. Si Trillanes, born and raised in Caloocan, marami din siya kamag-anak dyan, marami siyang pinsan dyan, nakapag-testify na taga Caloocan siya. So kung gusto niyo ng pagbabago, at hindi na maraming krimen, hindi na mag-traffic, at higit sa lahat, hindi basurahan ng Caloocan, iboto niyo si Trillanes. Ganun lang. Bakit kayo magtitiis sa ganyan? Papayag ba kayo? Tatawagin kayong kankalu? Di ba? Papayag kayo tawagin kayong kankalu? Di ba? Sa madaling salita. Kanluslusan. Di ba? Kankalu. Basurahan dapat ang tawag dyan. Diyos mio marimar.
So yun lang ha, mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan yung ating live. Basta ako, nagsabi lang ako sa inyo, si Katunying, parang kailangan mo ng taasan yung grado ng salamin mo, kapalan mo kunti. Baka 100 lang yan, gawin mong 600 nang makita mo. Along taga Quezon City yan. Yes! Totoo yan. Ma'am Nati. Di ba? Kankaluud. Ibig sabihin ng kankaluud, yung ibig sabihin ng kaluud kadiri. Yeah, kankaluud. Yeah, so yun lang mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Yeah, last request, mag-Robin ka. Tol! Asan yung basura sa Caloocan, tol? Mani niya, tol. Ubus na, tol. Huwag ganun, tol. So yan lang, Mami Rian at sa lahat na nandyan. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Maraming salamat and see you next live. God first. Thank you.